Hi guys! Good morning! Another day, another vlog na naman tayo. Happy Thursday! I hope I'm right this time. Alam mo kapag wala kang trabaho talaga hindi mo na alam ang mga araw. So, we are going to fertilize our lawn and we are using this one. Where did you get this yun? From Home Depot. Lawn food. Okay, so tignan natin guys kung paano gagawin ni John. Pini-fertilize natin siya guys to make it grow, to make it greener. Mayroon po kasing nakapag-comment kahapon kasi 'di ba sinabi ko na hilo yung nilagay ni John. Hiluan daw niya ng mga sagbot. Ganito po si John, maghilo ng mga kuan, sagbot. Hilo talaga yun guys. Yesterday dear, you put poison because of the, ayan. So may mga bugs, ayan o na kumakain. It's not for the grass, it's for the bugs. For the bugs. Ah, okay. Yung kahapon, tama po yung sinabi ko ha na hilo kasi for the bugs yun guys. Kasi, okay. Sorry. Oh, yun nga, tama, hilo, di ba? Pesticides. So, kasi may mga bugs na kumakain po sa mga grass natin. Kaya kung mapapansin niyo may mga spot siya. May mga brown spot siya. Ayan as you can see, mga brown spot kasi kinakain po siya ng mga insekto. Yun po yung nilalagay niya kahapon. Pesticide po yung nilalagay niya kahapon. Ngayon naman, ang nilalagay niya guys ay fertilizer naman ang nilalagay ni John ngayon. Para itong mga spot na to na brown, magiging green. O, diba? O, diba? At least naliwanagan kayo guys kahapon. Pesticide ang nilagay, ngayon fertilizer. Okay, dito guys sa aming property, marami po kaming coconut dito. Bilangin natin ha kung ilan yung puno. Sa harapan ng bahay namin mayroong 1, 2, 3. Ginagastusan talaga namin ito kasi minsan talagang sobrang dami na ng mga buko doon. Tinatanggal namin at pinapamigay namin. Pati yung mga palwa, alam mo pwede natin gawin yung silhig, 'di ba? Kasi marami akong customer na mga kababayan dito sa Amerika. Natutuwa ako sa inyo ha. Isingit ko lang ito. Sobrang dami nang nag-order ng tuyo, no? And out of stock na po siya ngayon. Pasensya na sa mga hindi ko na-replyan ha kasi sobrang dami talaga ng inquiries. Bumuhos talaga ang mga inquiries ng tuyo. Huwag kayong mag-alala, mag-order tayo ng madami sa susunod. So ito, back to our coconut. Ayan, tumubo na ulit siya. Dear, how much did you pay to cut the coconut fruit and coconut leaves? Palwa. Yeah, to cut all these three. I think 4. I think they charge $50 a tree. $50 a tree? Maybe it's a little more. 70? 70 per tree, right? I think so. Aha. Expensive. Oo. Hindi kasi namin talaga kaya. Alam mo yung mga coconut namin dito, wala siya yung tinatawag natin guys na hak-hak. 'Di ba? Sa Pilipinas para makaakyat tayo, naglagalagay tayo ng hak-hak. Hindi man ako marunong. So nagpapakatotoo lang ako guys. Ayoko na magbarunong sa inyo. Hindi ako marunong 'yan at saka delikado kasi sobrang tayog ng mga coconut dito. Maganda sana kung ganito lang na coconut guys kasi hindi siya ganun kataas ba. Pero pag ito, ayan. So gumastos kami dito ng around $300 para lamang ma-proning kasi delikado. May mga sasakyan kasi na nakapark dito Ayan, minsan 3 sasakyan yan ang nakapark kasi nasa harap kami ng park. Minsan may mga nagpa-park dito. Ayaw namin na madisgrasya yung mga sasakyan nila, mga lumping yung sasakyan nila kapag may mga mahulog na coconut. So, kami ginagawa namin na paraan, kinukuha namin yung mga bunga at saka yung ibang mga palwa, 'di ba? At saka yung mga bunga pinapamigay namin. Dito naman sa gilid guys, mayroong 1, 2, 3 at saka 4. So that's 7 already. Okay. Ito meron tayong papaya dito. Ayan, hindi pa natin to nalipat. Actually, hanapan pa natin yan guys ng mga area kung saan natin siya ilalagay. Ayan yung papaya, nag-iisa na lang siya guys. Ito figs daw ang tawag nito pero sabi ni Jan parang grass ito. Parang na-scam kami nung nagbenta nito guys. Kasi sabi niya mamumunga daw ito pero hindi naman namunga.
ilang ano na to, years na to na nandito, hindi pa rin namunga. So I think we have to cut this one today. No? Today. We have to cut this one today because today is the vegetation day. Na nagbibigay daw ito ng shade. You're not gonna cut it anymore? Till you're pruning. Pruning na lang natin. Wag na lang natin tanggalin yung the whole tree. No? So ang gagawin ni John, instead of puputulin na lang itong figs, ano na lang niya, i-pruning na lang niya guys. Sa mga nagtatanong pala ng avocado, yun po yung susunod na ipapadala ni Johannes and John. For now, focus muna kami guys sa star fruits at malunggay. Huwag kayong mag-alala kapag ma-harvest na natin to in 2 to 3 weeks. Magpapadala na po kami sa inyo. Okay? Ganyan kalalaki yung mga avocado natin. Oh, hindi pa pala tayo tapos. So, meron na tayong 7 trees na na-count so far. So, dito naman tayo. Yung pang-8 natin na puno. Ayan, marami pa rin bunga. Pang-9 na puno and pang-10. So, meron na lamang tayong total of 10. Meron pong pinutol si John dito na 2 puno. Ayan, ito ginawa ni John na bahay yan ng mga birds. Ayan, as you can see, oh, bahay yan siya ng bird, guys. The reason why we cut this one coconut here, guys, because it's blocking our signal for the TV. As you can see, ayan. So, sabi po nung nag-repair dito, nagkaroon kasi kami ng problem sa dish namin. Sabi, this causing the signal not to work. Ayan, it's blocking the signal. Bird lover din po si John. At if he had a parrot, mayroon po siyang nakitang parrot and then ginawa niya pong pet. Alam nyo ang kwento nun guys, pumunta si John ng Pilipinas. Is that the parrot died when you went to the Philippines 2019? Yes. Okay, pumunta si John. Okay. Isa din ito guys sa mga pinagkakagastusan ni John. Bukod sa mga cat food, alam mo, mas love pa ni John yung mga mga bird, mga cats, kasi mas mahal yung kanilang mga pagkain. Sus, Ginoo ko. Sako-sako ang mga nagagastos namin na pagkain sa mga bird. Mga bird seed, no? Tapos mga cat food, meron pa yan silang mga wet food, mga dry food, mga ganyan. Sus ko, ang dami. So, sa mga hindi nakakaalam, sa mga bagong follower natin, bird lover din po kami. Kaya maraming different kinds of birds dito. Okay? Pinifeed namin every day. Kabilang po siguro sa neighborhood ang nagaganito. Yes, ganito po kami. Nature lover po kami. John loves birds, mga cats. Siguro kung may makita yan siyang aso guys na pinapabayaan, kukup-kupin niya yan. No? Ganun po kakuan si John guys sa mga animals. Ayan, so pinapakain natin yan sila. So yun nga, back to my story earlier, nagkaroon yan si John guys ng ibon. For how many years ata na inalagaan niya guys? May partner pa yan si John dati. Actually, I think yung ex niya ang nakakita. Ikukwento ko din yan sa susunod ha kung ano ang nangyari sa past relationship ni John. Ayan, nagpo-pruning na naman si John ng mga coconut leaves. Ganito ang ginagawa namin guys. Kapag baga na kaayo ang mga dahon, pinuputol na namin. Ito, siguro, pwede na tayo magawa ng silhig. May mag-order kaya sa akin kung gagawa ako ng silhig. Ayan. Let me know guys ha kung mag-order kayo ng silhig. Pero paano natin ipapaship sa inyo? Kasi ang silhig is taas yun. We need malaking box. No? Ayan. So guys, I changed my mind. Hindi ko na lang siya itatapon dahil na-realize ko na yung walis tingting namin ay sobrang luma na. Masarap na yan guys. May laman na yan. Hi guys, good morning. For today's vlog ay gagawa tayo ng walis tingting. Kasi yung walis tingting natin guys ay luyat na siya. Luyat pas kay Manoy guys. So kailangan natin gumawa ng bagong walis tingting. Pwede na rin siguro natin itong gawing business guys, no? May mga o-order kaya, kagaya ng pag-order ninyo ng bulad. Ayan. Walis tingting ni Johannes and John sa Amerika. Kahit anong pagkakakitaan, pwede natin gawin guys. Wala namang masama siguro, no? Ayan, pero mag-trial lang muna tayo. Kung may o-order, kung wala, okay lang din. Kung meron, magpasalamat tayo, no? Pero hindi ko lang sure talaga guys kung
okay ba itong walis tingting na ito? Kasi last time nung gumawa ako nito is luyat kasi siya guys. Wait lang ha, parang nahirapan ako. Walhon manggod ko guys. Wait lang, sobrang laki kasi nito. Sobrang bigat ba? Yan. Walang ibang tutulong sa atin dito sa Amerika. Hindi tayo buhay reyna dito sa Amerika. Kahit anong pagkakakitaan ay gagawin natin. Ayan. Hindi ko lang sure kung isang palwa okay na ba? Maybe 2 palwa. Ayan. So yung iba dito is maliliit na lang eh. So sana guys, may umorder sa inyo nitong walis tingting. Sana makagawa ako ng marami, no? Ayan. Titignan natin guys. Trial lang. Kung may mag-order sa atin ng walis tingting. Alam mo dito sa Amerika, lahat gagawin natin guys para lang magkaroon tayo ng extra income. Hindi ako nahihiya. Ano man ang sabihin ng iba. Nagbenta ng tuyo, siguro sa susunod magbenta na tayo ng bagoong, no? Wala dapat ikakahiya guys. Ang importante, kumikita tayo ng marangal sa ginagawa natin, 'di ba? Kesa naman sa puro lang tayo hingi. Maganda rin talaga na magkaroon tayo ng sarili nating pinagkakakitaan. Tayo dito, mayroon tayong lobby. Ay ganito pala 'yun oh. Nakalimutan ko na ang paggawa ng walis tingting. That's what I told them, darling, na we can sell this one. I-sell daw ni Jan sa park, guys. Oh. Sa mga Amerikano kasi, hindi kasi sa kanila uso ito, guys. Ang sa kanila kasi is ginagawa nila vacuum. Pero pag may mga Pinoy dito sa Amerika, pag pumupunta sila sa Asian store, tapos may nakita silang binibentang walis, bumibili sila. Iba din kasi, guys, yung nakasanayan natin Kaya ako nung umuwi ako ng Pilipinas last time, nagdala talaga ako ng walis tingting. Diskarte lang ang kailangan dito guys sa Amerika. Wala nang hiya-hiya. So, hindi ka mapapakain ng iyong hiya. Kailangan wala kang hiya. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil sa mga blessings. Mayroon tayong mga coconut. 'Di ba? Siguro sa susunod magbenta na ako ng buko salad. Magbenta na ako ng mga lampaso. 'Di ba? Alam nyo 'yon? Naalala ko dati, pinapadala kami ng lampaso sa eskwelahan. Matatapos tayo nito bukas. Kasi mas marami pa ang chika kaysa sa trabaho. Mga kamag-anak ko sa probinsya, gumagawa sila nito. Tapos binebenta nila. Hindi ko lang sure kung magkano sa inyo yung isang bugkos ng silhig. Naalala ko 25 pesos. Pero I think ngayon mahal na. Siguro nasa 30 to 50 pesos na. Or depende siguro kung gaano kabaga, 'di ba? So dito pwede ko siyang ibenta ng $2, 'di ba? $2 to $3. Di ko lang sure. Johannes, baka naman nalugi ka na diyan ha. Kapoy ra ba kay sige bagus. Tignan natin kung ano yung going rate. Pupunta tayo sa Asian store at titingin tayo kung magkano ba ang presyo ng isang bugkos ng silhig. Kay baka naman malugi tayo. Kapoy ra ba sige bagus in tawon oy. Nandyan pa ba kayo guys? Baka salita lang ako ng salita dito ha. Wala na kayo dyan. Guys, may chika pala ako sa inyo. Nakapag-book na po tayo ng appointment para sa ating fishing. And it's going to be August 4. So, maglalayag po tayo sa karagatan dito sa Florida. At mangunguha tayo. Hopefully makakuha tayo ng malalaking isda guys. Tapos imumukbang natin. So exciting ito dahil kami lang ni Jan ang passenger. Tapos sasakay tayo sa boat. Medyo malaking boat din siya guys ha. Tapos friend kasi ni Jan yung captain. The captain is your friend right dear? Ayan. Jan, parang kababata niya yung chef. Oh ay! Hala! Pwede tayong magkaroon ng show. Chef din pala siya. Kung makakakuha tayo ng mga malalaking isda, imumukbang po natin yun. Siguro sa bahay nila or dito sa bahay. Tignan natin. Konting chika-chika lang natin guys. Oh, hapit na makumkum. Hapit na makumkum. Hapit na madugay. Hi, Diyos ko guys. After 1 hour mahigit guys ng pagbagos natin ng silhig. Ayan, okay na. Tignan nyo yung kamay ko. Sobrang sana makuha yan kaagad. Ayan, ito yung nagawa natin oh. Ayan, so ito yung nagawa ko. Actually, isang kumkum. Ayan oh, isang kumkum yung nagawa natin. Ayan. So, wag muna kayong mag-order guys ha. Tignan ko muna, papalayain ko muna ito, papamalahin muna natin ito.
And then, tignan natin ang quality nito. Tapos puputulan natin ito sa dulo. Ayan, kung maganda ang quality nito, saka ko pa ibebenta sa inyo. Kasi ayoko naman ang magbenta. Kasi diba sabi ko sa inyo last time, parang luyat siya na klase ng tukog. So, pero tignan natin. Siguro mga 3 days, malaya na ito. Ayan oh. Kung hindi siya pwede sa ground, isilhig sa mga kisame, sa mga dingding, 'di ba? Ayan oh. Ayan, nakagawa na tayo ng isang order nito. Ayan. Tapos tignan natin kung maganda yung quality, saka kayo mag-order sa akin. Okay? So, gutom na ako. Magbe-breakfast lang tayo. Bubunutan na rin pala natin itong niyog natin, guys. Kasi later sa lunch, plan ko na maggata. Magugulay tayo, I think munggo, or munggo, lagyan natin ng kalabasa, lagyan natin ng malunggay, lagyan natin ng talong, ayan, or magpapagawa tayo kay dyan ng chicken curry. So tignan lang natin mamaya. Napapagod talaga ako. Grabe, kakapoy. What breakfast do we have here? Right now I'm cooking breakfast because Johannes says he's hungry. I guess I don't have a choice. I gotta make him breakfast. Ganun talaga. I already finished one bugkos of, what is the English of walis ting-ting? Broom. Where'd you find time to do that? I remember when I was a kid, we were making broom. Maybe we have a lot of customers here in the US. Okay, you try that. You see how that works out for you. You have to be back before the sun goes down though. Yes, maybe it's 2 days. I can make 10 orders. Right. That one broom took you all morning. Sobrang hirap talaga, guys. As in, parang almost 2 hours ata. Ginawa ko yung si Jen kasi pagka nagluluto siya ng itlog, guys, no, gusto niya yung runny eggs. Yung nagdagan-dagan pa. Running eggs. Oh, runny's the best. Ayoko nang ganun, guys. Is leftover hot dog okay for you? Yeah, okay. Leftover hot dog. Gusto ko yung runny eggs kapag nilalagay siya sa egg benedict. Mga ganyan. May binabagayan para sa akin. Pero pagka isudan ko siya sa kanon, guys, ayoko siya na isudan sa kanon nga kuan, nga runny egg. Ayoko. Gusto ko yung well done talaga. How about some sardines? Hala, para na sa ating cat. That's for our cats. And I'll have the hot dogs. Bawal sa ako ang sardinas, guys. Gibawalan ko kay bawal daw sa gout ang sardinas. Hindi yan sa pagiging ina. Baka sabihin na naman, baka iba siya naman ko, nakapunta ka lang ng Amerika, hindi ka nakakain ng sardinas. Guys ha, may kailangan ilugar natin ang pangbabash natin. Hindi po ibig sabihin na nasa Amerika na hindi nakakain ng sardinas ay nagbago na. Nagbago na talaga ang health. Totoo, nagbago na ang health. Bawal na, sabi ng doktor, number 1 mga sardinas, tapos ano pa ba, mga actually bulad nga bawal din bawal din yan siya, guys. So hindi yan siya pag-iinarte or what ha. Baka sabihin nyo, nakapunta ng Amerika, hindi nakakain. To your liking? You like that color? Yes, I like that color. Well done. Magtuno tayo mamaya ng gulay. Meron pa kami dito, tignan ko nga kung mayroon pa tayong ano dito, dear. Ayan, mayroon tayong munggos dito, guys. So, ito yung ating tutunuan mamaya. Munggos, kalabasa, talong, okra. Actually, they call it basted eggs. Dami palang klase ng pagluluto ng itlog. No? Ito naman daw ay tawag ay basted egg. Sus, ginoo ko, oy. Sa atin dati, fried egg lang man, oy. Ma, magbalon ko fried egg. O, fried egg. Nilungag nga itlog. O, fried egg. Maurag na siya. Binatil nga itlog. Fried egg. Maurag na siya, guys. Balik-balik ra. Dire na ay mga poached egg. Na ay mga egg benedict. Seared egg, fried egg, scrambled egg. Over easy, over medium, over well, poached, frittata. Ang dami, di ba? Siguro mga 10 yung sinabi ni John. Sa atin, fried egg, sunny side up, scramble. Ay, avocado sa kay John. Ako kanon po Yeah, avocado. Magkanon ta, guys. Uy, avocado na yung partner sa itlog. Ayan, magtunga miss hotdog, tagsata darling, crunchy garlic. Isang bugkos lang yung ginawa ko na nawalis, pero feeling ko nag-work na ako ng isang araw. Labas tayo mamaya, mag-grocery tayo. Kalabasa lang naman yung bibilhin ko. At saka okra.
Kasi may nabili na kaming talong kahapon. So, magagata tayo ngayon ng gulay. Munggo. Good luck sa atin kung mabuksan ba natin kaagad yung lubi. Masarap din ang cholula, guys. Hi, everyone! So, for lunch... Oh, I'm upside down. No wonder. It's been a long time kasi since we used that machine. So, for lunch, gagawa si Jan na Zucchini and pesto with chicken. So, ang gagawin ni Jan ay, sige daw ba yun, saan man napagkuhan? Healthy pasta. Kasi gulay ang gagawin. So, healthy-han tayo for lunch. So, instead of pasta, zucchini. Ang dami ha? For only one? Nakagawa. Marami na yan, oy. Ilalagay na sauce ni Jan ay ang ating moringa or malunggay pesto. Magugustuhan ito ng mga bata for sure. They might. Some people don't like zucchini. O kung hindi ko yan magustuhan mamaya, pag niluto mo, for sure, hindi rin yan magustuhan ng mga bata. Let go of the... Okay, ako ang tigugas. thing. Ako ang tigugas. Needs a little rinse. Si Jan ang tigluto. Oh. There's one comment saying that, why is Jan holding the knife like that? He is not a chef. I didn't come from an institution. Coming from Jan na yan, guys, ha? Hindi po siya nakapag-aral talaga na graduate only based on experience. Jan's profession is only based on experience. Right, darling? Yes. Hindi talaga siya nag-aral ng mga 2 years, culinary. Kaya gifted yan si Jan eh, kasi nakapasok siya sa isa sa How do mga... they say? Blood, sweat, and tears. Have a God-given job. Okay? That's your dream job. And then you're not even a college degree holder. You're only high school graduate, right? Yes. Only high school graduate and no culinary experience. No, But, yung previous boss kasi ni Jan, he's very thankful because pinaaral siya sa Italy. You went to the school in Italy, right? For 1 week. Only 1 week lang. Binayaran yung school. But you paid for your Well, the reason she was ruining my vacation by having me go to school. Ay, magbabakasyon dapat si Jan noon sa Italy. So she had to pay. So, magbakasyon ka dapat sa Italy, dear, right? Kasama yung ex-boyfriend ni Jan. Ngayon, she took that opportunity by sending Jan to school in Italy. She paid, but si Jan nagbayad sa mga pamasahe. Yeah, I was just gonna go to ticket. Rome. Punta dapat si Jan sa Rome, Venice, I just asked for Pisa pala. Sabi ng boss ni Jan, pupunta ka palang Italy. Okay, mag-aral ka doon ng 1 week. So, but you know what? You were able to meet the owner of the Saporita. That's a good thing also. Naging kaibigan ni Jan ang may-ari ng school. Sandra Lotte is amazing. Amazing. If you ever go to Italy and want to go to a cooking class, that's the place to go. Saporita, Toscana Saporita. Sa Tuscany, Italy. So, I think it's okay na lang din, dear, na you were able to use your vacation. Oh, it was good. Mm-hmm. It was just, it made people jealous at work. Especially the manager. Nagselos na yung manager kasi pinaaral si Jan. Says, how much is this going to cost? Oh. How much? How much to school Oh, for then 1 it week? was about $4,000. $4,000. So, nasa 200 to 220,000 pesos for 1 week. For 1 week includes your room and board, all your meals. Travel no also. And they take you around... Tuscany. Yeah, I think we went to Pietrasana or something like that. They take you to the beach. You go downtown. You can go shopping. We went to Pisa. We went to one other place. I can't remember what it was, but you go on excursions. So you get excursions. You get your room. You get all your meals. And at night they serve wine. And she's got new things now. They go see the
Parmigiano Reggiano And warehouse. And they even dig the dog. The truffle. The truffle hunt. cheese. Yes. Truffle hunting the dog. So for only $4,000, you get to enjoy for 1 week. That's the culinary. Yes, so you learn how to make pasta. You learn how to make bread. How to make gelato. They go through everything in a week. That's what I want to try in the future. Kasi friend naman namin ang may-ari ng school sa Toscano, sa Purita. So, we will see in the future. I'm very proud. I'm very proud of you, darling, because even if you don't go to school, you did not go to school, you did not finish college or culinary, you landed in a job that's a lot of people are jealous. Because working in Palm Beach kasi dito guys is one of the richest city here in Florida. So pag nakapasok ka sa mga bahay na yan, mga malalaking mansion na yan, is really a God-given job. Well, it's funny because you can hire the guys that came out of school and they don't know how to cook. Yeah. The one in school, they're more on, in English, woo! By the book. They're by the book. So they're only doing by the book. They don't want to experiment. They don't want to level up. They don't want to. Well, you have to know when. But I'm not I'm not against naman. I'm not really against the one na nag-school. What I'm saying is, John is blessed because even if hindi siya nakapag-aral, may maganda siyang trabaho, nakapag-chef siya based on experience. Unfortunately, in school, they don't teach you sense of urgency. Because when you're working for somebody, it's go, go, go. You have to put it together. You have to time it in your head. You can't be making all your food ahead of time like a caterer. They want the food fresh. So you have to time that out. It's not very easy sometimes. Some nights are very, very stressful because you don't want to mess something up. Because even though they say it's okay, they're not forgiving you. Let me go burn the chicken. I'm not going to be a chef. Ang init ngayon dito guys. I think it's currently 90 degrees pa. No? More than. Couple skinless, boneless chicken thighs. I'll grill them up, chop it in pieces, and add to the zucchini, just to make our lunch a little bit more yummy. The chicken thighs have been marinating since yesterday. Oh, it's going to be the meat. Thyme and lemon. The same one I did with the whole chicken. It never ends. How is it? What's your verdict? It's quite tasty. Wow. Parang tayo nasa plane, dear. The serving is like in the plane. Yes. And it lang, sabi ni Jan. It's all we need. I could have used 2 zucchini. Sabi ko, okay lang. Ang sarap, ha? Because it shrinks when it cooks. Shrinks a lot. Ay, ang sarap. Gawin niyo ito sa mga anak ninyo. Zucchini with malunggay sauce. Malunggay pesto sauce and tomato sauce. A little mix. Topped with topped with Parmigiano Reggiano. Para kung kumain sa kay Gordon Ramsay na restaurant. Healthier. No carb. Pwede pala ganito gawing pasta. Na? Zucchini pasta. Kailangan nyo lang nung spiral na Spiralizer. Spiralizer. I would recommend this to my friends. Especially sa may mga anak na pida. Kayo pa kauno gulay. This is really, I would rate 10 over 10. Thank you.
Hindi dahil si Jan ang nagluto guys, ha, kundi to my liking. I like it. Sinasabi ko naman kay Jan, I don't like it. Diba dear? I always tell you if I like the food or not. Even if it hurts Jan's feelings. Because what if I say I like it and I don't like it and Jan keeps cooking it and I don't like it? I'm gonna serve it to you again. And also, baka ilutuin niya sa kanyang mga boss. Kasi sometimes, kung hindi ko nagugustuhan, hindi din lulutuin niya dyan sa kanyang trabaho. Minsan pag sinabi kong, oh, this is really good. For example, lumpia. Ano ba ang lumpia? Spring roll. Niluluto muna ni Jan dito. Tina-trial and error niya muna dito sa bahay. Tapos pag sinabi ko, oh, sarap nito ah. Sa kanya lulutuin sa kanyang boss. Would you serve this to your boss? I could. But they don't really like, healthy foods. Her more than him. I would order it again. But I can do this to the veggies and serve it as a side dish. What other vegetable you can make spaghetti? Anything you want. Yellow squash. That's good too. You could put yellow squash and eggplant. Eggplant. And carrot. We can do that next time, guys. By the way, may chika pala ako sa inyo, guys. Nagbabalak ako ngayon na umuwi ng Pilipinas even for a week. Ang daming order. Overwhelmed yun ko, guys, sa inyong mga order sa mga bulad. So I told Jan, if we do DHL, kasi ang DHL kasi, do you remember, 20,000 per box, right? For the DHL. Kung 4 na box ang ipadala mo dito, that worth the ticket already back and forth going to the Philippines. Actually, mas malaki pa nga ang bayad sa DHL eh. So, na-realize ko, instead of magpa-ship dito guys ng bulad from Pinas, ako na lang ang muuli. No, mabisit pa na ako ang akong mga family. Diba? Pero only 1 week. 1 week or 2 weeks. Siguro 2 weeks lang guys. Ayan, so, September pala ako uuwi kasi birthday ko yun. Paalam na rin ako kay Jan. So, instead dear of shipping the dried fish from Philippines to here, I will go to the Philippines on September. Not December. December is different. Iba na naman yun. 3 times a year kasi ako umuwi madalas guys. 3 times a year. Yung ibayad mo na shipping fee, iuli na lang nimo. Kaya maura maghapong istorya ha, maura manggastuha. 4 ka box, 80,000, magkano ang pamasahe? Nasa 50,000 ata guys. Ang economy. Ayan, 50 to 60. Sabihin na natin 60,000. Bayaran mo na lang yung 2 luggage kasi usually, 2 lang yung free baggage economy. Let me know nga guys, comment nga kayo. Kasi hindi pa ako nakatry na mag-add ng extra baggage Magkano ang baggage from Manila to like for example San Francisco? Per maleta. I need your opinion. Uuwi tayo September. Doon ako mag-celebrate ng aking birthday. So kita-kits na naman tayo guys. Overwhelming talaga ang inyong support kay Johannes and John. Hindi ko na kayo na isa-isa na pagsagot guys ha. Sa mga nag-PM sa akin kasi na out of stock na po tayo. Pero dito ko na lang sasagutin guys sa video natin. Please understand. Huwag kayong mag-alala sa September. Dadamihan ko ang pagdala ng mga bulad. Different kinds of dried fish. May nag-request din pala ng tinapa sa inyo. So dadalhin din natin yan. Hindi na yan sasama si John guys sa September kasi may work na yan siya ng October. Ayaw niya nagta-travel ng September kasi nga mahirapan siya. Baka hindi pa siya makarecover ng jet lag. Babalik na siya sa kanyang trabaho. So ako lang po mag-isa. Ang sarap. I'm surprised you like. I'm surprised too. Kasi gulay Ngayon naniniwala na talaga ako guys. Kahit anong pagkain pa yan, kung hindi mo siya gusto, depende sa pagkaluto, magugustuhan mo siya. Kagaya sa durian, darling. You never like durian fruit.
But when you made durian cake, you loved it. Everything changed. Everything changed. Kaya, kahit ano pa yan guys, basta magawa ng paraan niya dyan, madiskarte talaga siya. Hi guys! Good morning! Quick grocery run lang tayo. Actually, we only need okra and kalabasa because I'm thinking of cooking ginataang munggo. Lagom siya guys. Look behind it. May yep. Buksan na natin ito. And for today's dinner ay magluluto tayo ng tinunoang munggos. Sana hait pa itong kagura natin, no? Ayan, oh. Ayan. Nabili ko to siya online. Gahit yun siya, guys. Alam nyo, guys, sa totoo lang, kanina pa ako dito, guys. Sobrang gahit talaga siya na klase ng coconut. Naku! Maiinis talaga ako kapag wala itong laman. Kapag daot yung laman nito, maiinis talaga ako. Hapit na gyud guys, hapit na gyud. Hapit na gyud, iska oras bagong human. Okay, tignan natin guys ha, moment of truth. Perfect! So kagurin na natin ito. I'm gonna add some more chicken stock to my mung beans. Halos 10 minutes ko siyang kinagod. Ang sarap pala sa pakiramdam guys, no? Kapag ikaw ang mismong gumagawa ng iyong niluluto. Ngayon ko lang na-realize kasi palaging ang mga kapatid ko, pag nasa probinsya kami, mga kapatid ko, hipag ko, sila yung nagluluto. At saka dito sa US, si John ang nagluluto. Time to add the veggies. It's been a few minutes, so now I'm gonna add the rest of the veggies. And of course, hindi mawawala ang ating malunggay. Creamy kayo siya guys. Good. Bukas may pupunta na naman dito para manghingi ng malunggay, star fruits. Yan na guys, lagay na natin ang malunggay. Final step. Oo, tignan natin. Baka may mga gagamba. Gagambino. Ayaw doon yan ng rice. Okay. A little bit of everything. Okra, kalabasa, talong, lots of malunggay and munggos. Lots of soup. Yan. You will do yours? I can. Okay. Because you know what to get. What kind of vegetable you wanna get. Because sometimes si Jan ayaw niya ng okra. You don't like okra, right? It's okay. It's very seedy. Na ayaw niya guys. Kaya siya pinapakuha ko. Kasi picky yan si Jan when it comes to gulay. Yan guys. Kain tayo. Sarap. Napaka-creamy. Isang gata lang yung nilagay namin guys, pero napaka-creamy. Totoo nga talaga guys. Napakasarap kapag ikaw ang gumawa ng gata. Pinaghirapan mo talaga. Okay lang na hindi ko ininit yung kanin guys kasi mainit man yung sabaw. Feeling ko hanggang bukas na itong ulam namin. Ang sarap. Mag-iisip na naman ako ng recipe para doon sa isang lubi na natira doon. Be good with mushroom in it. Sana ay may natutunan kayo sa vlog natin ngayon na hindi dapat ikahiya kung anumang negosyo meron tayo, maliit man yan o malaki. Kagaya na lamang ng pagbebenta ng walis tingting. Ang mahalaga
Marangal ito at wala kayong inaapakang tao. Walang masama sa pagiging masipag at diskarte sa buhay. Ang tunay na tagumpay, hindi nasusukat sa laki ng kita, kung hindi sa linis ng konsensya at sipag sa trabaho. At para naman sa mga hindi nakapagtapos sa pag-aaral, isang patunay na hindi hadlang ang kakulangan sa formal na edukasyon. Kagaya na lamang ni Chef John, hindi man siya nakapagtapos sa kanyang pag-aaral, nakuha pa rin niya ang magandang trabaho at natupad ang pangarap niyang maging isang private chef dahil sa dedikasyon at karanasan niya sa pagluluto. Pinatunayan niya na kung may talento ka, determinasyon at sipag, darating din ang tamang oportunidad. Kaya sa mga katulad nating patuloy na lumalaban sa araw-araw, kapit lang, huwag mawala ng pag-asa, ipagmalaki kung sino ka at kung anong meron ka ngayon. Dahil ang bawat hakbang mo ay papunta sa mas magandang bukas. Maraming salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga daily vlogs namin. Kita-kits sa susunod na vlog. Bye-bye!